Hello po, magandang gabi po sa inyo lahat na nakikinig ng online preaching dito sa YouTube channel ko po ng By the Power, by the Holy Spirit and Christ. Una-una po ay magte-testimony mo na kung gano'ng kalaki ang Diyos na kumikilos ang Panginoon ay hindi kailanman ay nagbabago. Kahit ano man ang sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay, dumadaas ka sa mga pagsubok, sa buhay na tinatahak po natin sa mundo na ito. Pero si God, lagi pa rin nagpaparemind sa atin ang Panginoon ay hindi niya tayo kailanman na pinapabayaan ng ating Diyos kasi napakabuti at tapat ng Panginoon. Ganun po tayo minamahal ng Panginoon. Kaya ang nais ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya, ang nais ng Diyos na kilalanin natin siya dahil ang Panginoon ng lahat ng bagay ay nalalaman niya ang ating buhay at nakikita niya ang ating mga ginagawa. Kaya si God yung lagi nagpapariman sa atin kung gaano niya tayo minamahal at inaabot ng ating Panginoon kasi mahal po tayo ng ating Diyos na nilalapitan. Kaya salamat sa ilang days ko na hindi ako nakapag-bless sa sobrang humihina ang aking spiritual. Pero pagka si God ay nagpapariman sa atin na manumbalik sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Lagi niya papaalahanin, ganun niya tayo kamahal ng Panginoon. Ang dumating ka man sa mga pagsubok na sa mga problema na nararanasan mo, pero si God, nandyan ang lagi nagpapaalala sa atin. Kasi ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Kasi napakabuti ng Panginoon na nagmamahal sa atin. Siya talaga yung tunay na nagmamahal sa atin. Yun lang po, napakabuti at nakapag yung aming tito na si Tito Jerry, si Gerardo Duyan na aming bishop na bumalik ako sa kanila na pina-remind sa akin ng Panginoon na habang ako kahapon nandyan ako sa labas ng hapon isa kinakausap ko ng Panginoon. Meron siyang binibigay sa akin naman sa ng araw na yun na sabi ng Panginoon, ibalik mo yung pag-preach kasi humihina ang aking spiritual na relasyon sa Diyos. Kaya pinapaliman niya, ipagpatuloy ko yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tapos pinaalala niya rin sa akin si Tito Geraldo, yung aming Tito Geraldo Duyan, sa amin yung bishop naming Tito. Kaya salamat, shoutout po Tito Geraldo Duyan, salamat po Tito sa panunumbalik ko po sa inyo na sumama uli sa dito sa group chat para sa prayer devotion po. Napakabuti kapag tayo ay nanunumbalik sa presensya ng Panginoon at pinapaalala niya na maging matatag ang bawat Kristiyano na kapag ikaw ay nanghihina, si God yung ating kalakasan, siya yung magpapaalala para yung lungkot mo, sad mo, si God ang magpupuno nun sa pamamagitan ng mensahe niya na pinaalala sa akin si Tito Geraldo Duyan na akin Tito. Kaya salamat kay Tito Lord na talaga pinaremind mo sa akin para yung apoy muli na umihina is pinalakas mo dahil sa pananampalataya at relasyon namin sa iyo. Kaya salamat sa mga pinapaalala mo sa akin. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon dahil na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang itatopic po natin, devotion ko po ito kanina ng madaling araw. Ang topic po natin, ang kasalanan natin kinakalimutan ng Diyos. Ang ating mga kasalanan ay kinakalimutan ng Diyos. Hindi niya papaalala sa iyo, ito ginawa mo na paulit-ulit. Hindi ka talaga kapag ang tao na kakagawa ng kasalanan ay isusumbat sa iyo lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Pero si God, kinakalimutan niya ang ating mga kasalanan. Yan po yung
itatapik natin sa araw na ito, ang kasalanan natin ay kinakalimutan ng Diyos. Ito po yung topic natin is Awit chapter 51. Hindi ko na masulat, wait lang. Chapter 9 pala yun. Hindi ko na sulat, wait lang po, sulat ko lang. Chapter 9. Awit 51, chapter pala, Awit 51, verse 9 po. Iyon po yung topic natin. Ang kasalanan ko'y iyong nang limutin. Lahat kong nagawang masamay pawiin. Pero bago po yan, tayo muna po'y manalangin para gabayan tayo ng ating Diyos sa ating panalangin. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan na makapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na papawi sa aming mga kasalanan, Panginoon, at binibigyan mo kami ng pagkakataon na magsisi, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Father God, patawarin mo po kami, Lord, sa mga nagagawa namin kasalanan. Di man ito sinasadya sa isip, salita at sa gawa. In Jesus' name, salamat, Lord God, na pinaparimay mo na makapagbahagi muli ako ng iyong salita, Panginoon. Hindi ko po ito kaya, Lord, kung hindi mo ko sasamahan, Holy Spirit, sa paghahayag ng iyong salita. Patuloy kang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon, at kapangyarihan mo ang siyang datali, Panginoon. Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa kalagitnaan. Come, Holy Spirit, saturate this place. In Jesus' name, hallelujah, kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. Buksan mo po ang trangkahan ng kalangitan. Anumang revelation mo sa araw na ito na itatapik namin, Panginoon, na ito'y tumimo sa puso namin, Panginoon, yung pag-ibig mo sa amin na hindi kailanman nagbabago, Panginoon. Turuan mo kami, Lord, na mas lalo kaming lumapit sa iyo at manampalataya at panghawahan namin ang mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami kailanman pababayaan, Panginoon. At manal na Espiritu mo, Lord God, at siyang kumilos sa kalagitnaan, ito'y tumimo sa puso at isipan ng iyong mga anak na nakikinig. Come, Holy Spirit, saturate this place, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon, at patuloy ang kapangyarihan mo ang siyang dumali, Panginoon. Laban mo po ako ng knowledge, wisdom, divine authority, and discernment sa pangalan ni Jesus. Amen. Balikan po natin yung topic natin sa araw na ito. Ang topic natin ay kasalanan natin. Ang kasalanan natin ay kinakalimutan ng ating Diyos. Ang bawat kasalanan na nagagawa natin ay kinakalimutan ng ating Panginoon. Sabi dito sa Awit 51, chapter 9, ang kasalanan ko'y iyon nang limutin. Lahat kong nagawa, masamay papawiin. Kapag tayo humihingi sa atin ng tawad at kinokompes natin yung ating sin sa ating Panginoon, ay kakalimutan na ng Diyos yan. Hindi niya papaalala kung ano mga nagawa mo kasalanan. Mas tinitignan ng Diyos yung paglapit mo sa Kanya. Kaya kinakalimutan ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan. Ang nais ng Panginoon sa atin, tayo manumbalik sa Kanya. Di ba po, kapag sa tao ka humingi ng kasalanan, kapag nakagawa ka ng kasalanan at paalala uli sa iyo ng nagawan mong kasalanan, ganyan ka, hindi kita pinapatawad. Kahit na sabi mong pinatawad na kita, pero pag nakikita mo siya, parang galit ka. Pero si God, hindi niya kinakalimutan niya ang ating mga kasalanan. Amen ba? Ganun po magmahal ang ating Panginoon. Ano mong nagawa mo kasalanan, hindi niya tinitingnan kung ano ang karumihan mo sa harap ng Panginoon. Mas tinitingnan niya yung paglapit mo sa Kanya, mas tinitingnan niya yung pagmamahal mo sa Diyos. Amen ba? Kaya lagi niya tayong pinapalahanan sa bawat nagagawa natin kasalanan, ay ayaw niya mapahamak ka. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka sa nagagawa nating kasalanan. Kaya lagi niya pinapalahanan ng Panginoon kung gaano tayo minamahal. Tinatapik tayo ng Diyos upang manumbalik sa Kanyang presensya.
Kaya kapag nakakaranas ka ng bigat, di ba po sabi nga po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin kay lumhang nahirapan, nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa bawat bigat na nararanasan natin, wala po tayo ibang lalapitan kundi ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya ang nais ng Panginoon sa atin, maging matatag tayo sa mga pagsubok na nararanasan natin. Dumadaan ka man sa ano daw dito, ano man na nagagawa mo kasalanan sa Panginoon, lumapit ka pa rin sa Panginoon at humingi ng tawad. Kasi ang Diyos ay nagpapatawag. Ang Diyos, inaantay lang tayo na lumapit tayo sa Kanya. Manumbalik tayo sa Kanya. At pilit tayong inaabot ng Panginoon. Kaya kapatid, ano man nagagawa mo, kasalanan na nagagawa natin sa mata ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, the more kang nakagawa ng kasalanan, mas malalo kang lumapit sa Kanya at isuko mo lahat-lahat sa Kanya. Kasi ang Panginoon lagi nagpapaalala sa atin kung gaano niya tayong minamahal ng ating Panginoon. Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon. Kaya yung bigat na nararanasan natin, na parang feel mo pag sobra ka ng nakakagawa ng kasalanan, parang ayaw mo na lumapit sa Panginoon. Parang ayoko na, Lord, dahil marami akong nagagawang kasalanan. Kasi hindi nga niya tinitignan yung anumang karumihan mo, anumang kasalanan na nagagawa mo. Ang gusto ng Diyos, manumbalik ka sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kasi minamahal niya tayo. At hinahanap niya ang mga makasalanan, hindi ang mga matutuwid. Kaya nga napunta dito si Jesus Christ para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kahit hindi tayo kaibig-ibig sa mata ng Panginoon, minahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Kaya napakabuti yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi niya tayo papababayaan. Ano man nagawa natin kasalanan, kinakalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Basta manumbalik ka sa Panginoon, sundin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kahit na paulit-ulit ka nagagawa ng kasalanan, pero si God lagi nagpapaalala po sa atin kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Amen po ba? Number 1 po, tayo binabago ng ating Diyos. Sa ating buhay tayo binabago. Kahit na nakakagawa ka ng kasalanan, ipapaalala sa iyo ng Panginoon, akin ka, pagmamay-ari kita. Amen po ba? Pilit tayong inaabot ng Panginoon sa mga nagagawa nating kasalanan. Lagi niyang papaalalahanin, mali ang lahat ng ginagawa mong kasalanan. Kaya tayo pilit na sabi dito, number 1, tayo binabago ng ating Panginoon. Sabi dito sa Awit 51 verse 10, sabi dito, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako, O Diyos. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kaya sa ating buhay, pagka ang Panginoon ang pusong tapat sa atin ng Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Hanggat hindi natin binibigay sa Diyos lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, kasi yung puso natin, kapag hindi tayo lumalapit sa Panginoon, di ba nakakagawa tayo ng kasalanan? Kailangan i-confess natin ang ating mga kasalanan para bibigyan tayo ng bagong pusong. Sabi ito, isang pusong tapat na sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Kaya dapat natin i-confess ang ating mga kasalanan. Ano man nagagawa natin kasalanan, Lord, tulungan mo ako. Lord, tulungan mo ako mabago sa buhay na tinatahak ko. Kaya nga yung lumuko na dalawang days na hindi ako nakapag-preach sa sobrang panghina ng spiritual ko. At pinaalala lang sa akin si Tito Arthur at Tito Jerry, tapat ng Panginoon talagang yung kahinaan mo, gagamit siya ng tao para
para lumakas ka. Kaya pinagpalaya ko ni Tito, salamat kay Tito Jerry na duyan sa tito ko na talagang si Bishop na pahabuti at tapat ng Diyos na talagang i-remind niya, manumbalik ka kung ikaw ay nanghihina, ibigay mo sa Kanya, isurrender mo sa Kanya kung ano mang kahinaan mo at manalangin ka bago ka matulog. Kaya napakabuti at tapat ng Panginoon ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi niya tinitignan kung ano mang sitwasyon na nararanasan mo, ano mang bigat na nararanasan mo na problema. Kapag sa Diyos nandyan ang Panginoon, hindi niya tayo kailanman kinakalimutan ng Panginoon, hindi tayo kailanman pinapabayaan ng Diyos, kasi ganun niya tayo kamahal. Hindi niya ahayaan ang mga anak niya na dumaan sa pagsubok ng kalungkutan, problema. Dahil sabi na ni Tito sa akin, tayo yung mga pinili ng Diyos, ipaglaban natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya sa ating buhay, dapat natin ipaglaban ang ating Panginoon. Dumadaan man tayo sa mga pagsubok, pero si God ang lagi nagpapaalala, narito ako. Ako'y sa iyo. Huwag kang matakot. Kaysa mga bawat pagsubok na nararanasan natin ng Panginoon ay nariyan sa ating buhay. Kailangan lang natin ibigay sa ating Panginoon, Lord, tulungan mo ko sa aking buhay. Tulungan mo ko, Lord, sa aking kahinaan. Hanggat hindi natin ibinibigay sa Diyos ang ating kahinaan, hindi natin mararanasan ang pasensya ng Panginoon. Pero kapag umiiyak ka sa Panginoon, yung mga nagawa mong kasalanan, pag iniyak mo sa Panginoon, nakikita ng Diyos yan. Ang nais sa atin ng Panginoon na sa bawat pagsubok na nararanasan natin sa mundo na ito, ibigay natin sa Kanya. Lord, tulungan mo ko. Kaya nga sabi dito sa verse na to, sa awit 51 verse 10, isang pusong tapat sa akin likain, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Kung ano man nagawa natin kasalanan, i-repent natin, kalimutan na natin yung mga nagawa natin kasalanan at tayo lumapit sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako mabago. Lord, tulungan mo ako sa buhay na tinatahak ko. Dumadaan na sa Lord ng kalungkutan, kung ano man mga nangyayari sa iyo sa buhay, ipaalam mo sa Diyos, kasi siya ang may likha. Siya nagkokontrol ng lahat ng bagay. Dumaan ka man sa libis ng kamatayan, dumaan ka man sa mga pagsubok, dadaan lang yan. Lilipas yan ang mga pagsubok mo na yan. Dadaanan mo lang yung pagsubok na yan. Lilipas. Bagong buhay na naman. Basta ibigay mo ang nararapat para sa Diyos. Bakit ka tinawag, pinili ka ng Diyos para gampanan mo ang tungkulin na pinapagawa sa atin ng Panginoon, kung bakit tayo nabubuhay sa mundo nito. Amen po ba? Next po, awit 51 verse 2. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Amen. Kailangan natin i-confess natin ang ating mga kasalanan sa ating Panginoon. Diba sabi dun sa 1 John 1 po ata yun, 1 John 1:9, sabi niya, kung ipapahayag, kung tayo lalapit sa Diyos, humingi ng tawad, tayo ipatatawarin ng Diyos, lililisin niya sa ang ating mga karumihan. Amen po ba? Kaya sabi to, kaya napakabuti yan, sabi dito ng Panginoon, awit 51 verse 2, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Amen. Hanggat hindi tayo humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi natin mararanasan yung pagbabago sa ating buhay. Paulit-ulit ka man na nagkakasala, pero si God lagi nagpapaalala, anak, huwag mong gawin ang mga bagay na yan. Kaya pinapahintulot ng Panginoon na baguhin ka niya. Kapag ikay lumapit sa Kanya,
huhugasan ka niya, lilinisin ka niya ng banal mo dugo ng makapangyarihan ng Panginoon. Banal na dugo ng makapangyarihan ng ating Panginoon. Huhugasan niya tayo ang ating mga kasalanan kasi puti ng yelo, kasi puti ng yelo, puting-puti. Nilinisin niya tayo anumang karumihan na nagawa nating kasalanan. Kapag lumapit ka sa Diyos, humingi ng tawad, ika'y patatawarin ng Panginoon. Kapatid, hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos, hindi mo mararanasan yung paglapit mo sa Kanya. Kapag hindi ka lumalapit sa Kanya, ilapit mo sa Kanya, i-confess mo ang lahat na nagawa mong kasalanan. Kasi sa mundo na ito, walang taong perpekto, lahat po tayo makasalanan at nakakagawa pa ng kasalanan. Kasi nandito tayo sa mundo, maraming atake ng kaaway. Pero kapag merong kang pananampalataya at relasyon sa Diyos, pilit kanyang aabutin ng Panginoon sa iyong karumihan. Kaya kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos anumang karumihan mo. Ang gusto ng Diyos sa atin, manumbalik tayo sa Kanya at isuko ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kasi lahat po tayo hindi perfecto sa mundo nito. Lahat po tayo makasalanan. Amen po ba? Kaya napakalaga po yung isuko natin ang ating mga kasalanan. Amen ba? Kaya napakabuti at tapat ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos sa atin na tayo magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya at manumbalik sa Panginoon. Kapatid, ano man nagawa mong kasalanan, isurrender natin sa Panginoon. Lahat isurrender natin para maranasan natin kung gaano magmahal ng Diyos. Ano man nagawa mong kasalanan, karumihan sa mata ng Panginoon. Nagnakaw ka man, pumatay ka, nagsinungaling ka, anumang uri na nagawa natin kasalanan, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Next po, number 2, pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi dito sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Kahit anumang nagawa natin kasalanan, minahal at inibig pa rin tayo ng Diyos. Kaya kapatid, huwag kang matakot na lumapit sa Diyos anumang nagawa mo kasalanan. I-refrain mo yung sin mo sa Panginoon. Isuko mo lahat sa Diyos. Ilugod mo. Iiyak mo. Kasi si God, tinitignan niya tayo. Sa araw-araw tinitignan tayo ng Diyos. Anumang nagagawa natin kasalanan. Pero hindi hahayaan ng Diyos malugmok ka sa kasalanan. Kasi mahal ka niya. Tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na tayo manumbalik. Ayaw niya na tayong mapahamak. Ayaw niya na may maiwan sa kanyang mga anak. Kapag tinalaga ka sa aklat ng buhay, pilit kang aabutin ng Panginoon upang manumbalik sa Kanya. Kasi ganun tayo ng kamahal ng ating Panginoon. Kaya kapatid, isahan mo na naisubo natin ang ating mga nagawang kasalanan sa ating Panginoon. Lagi tayong tinatapik ng Diyos para manumbalik. Itong mundo na ito, tinatapik tayo kung bakit nangyayari ang mga bagay. Nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng mga sakuna. Kasi ang gusto ng Diyos, tayo manumbalik lahat eh. Noong panahon nila Noe, sa ark na gumawa siya ng arka para lang mailigtas ang mga mabubuti. Ganon din, hinahanap tayo ng Diyos. Tayo yung mga tupan ligaw na kanya-kanyang lakad. Hindi natin alam yung tinatahak natin na landas. Pilit tayong inaabot ng ating Panginoon. Ganon tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya kapatid, huwag kang magsawang lumapit sa Panginoon. Ano man nagawa mo kasalanan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Tayong lahat ay minamahal ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, tayo manumbalik sa Kanya. Sabi dito sa John
John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kaisa-isang anak upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung may pananampalataya ka sa ating Panginoon, may buhay na walang hanggan. Kaya panghawakan mo yung buhay na walang hanggan. Kasi ang mundo'y pasama ng pasama. Yan ang sinasabi ng Diyos sa mga salita niya sa Biblia. Ang mundo'y pasama ng pasama. Amen ba? Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Pero kapag meron kang pananampalataya at relasyon sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, pilit kang tatapikin ng Panginoon para manumbalik sa Kanya. Kasi mahal niya tayo kahit tayo makasalanan. Iniibig ng ating Panginoon sa buhay na tinatahak natin, kasama natin ang Panginoon. Sa bawat laban, ang Diyos ang lalaban sa atin. Kaya yun lang po, mababahagi ko na ano man nagagawa natin kasalanan, kinakalimutan ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos, tayo magbalik loob. Kung sino man ang mga backslider dyan na nawala sa Panginoon, tatapikin tayo ng Diyos para magbalik sa Kanya. Kasi mahal niya tayo, tayong mga makasalanan. Amen ba? Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Yun lang po, tayo manalangin upang closing prayer po. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sa araw na ito, Father God, lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba, Lord. Patawarin mo nga kami, O Diyos, sa mga nagawa namin kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, naisip man, nasabi, nagawa in Jesus' name. Father God, hugasan mo kami ng banal na dugo na makapangyarihan na nagtangis sa cross ng Kalbaryo in Jesus' name. Ang banal na Espiritu mo, Father God, ang siyang kumilos sa kalagitnaan in Jesus' name. Lord, wala po akong kakayanan, pero may magagawa ka, Panginoon. Abutin mo ang iyong mga anak sa araw na ito. Kapangyarihan mo ang siyang dumaloy. Hallelujah. Shikarabasi sandarabasi. Hallelujah. You magnify name. Pour out your spirit, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo sila na patuloy nilang isuko ang lahat na nagawa nilang kasalanan, Panginoon. At wala ngang perpekto sa mundo na ito. Lahat kami makasalanan, pero inibig mo, minahal mo sa cross ng Kalbaryo. Panginoon, salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami, mas lalo kami lumapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa bawat anak mo, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. At hinahanap mo ang matupan ligaw at tuturo mo po ang daan at katotohanan sa kanila, Panginoon. At sambahin kanila, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Yakapin mo ang iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na tahakin nila, Lord, yung nais na kaligtasan nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po, Lord, na mas lalo pa po silang lumapit sila sa iyo, Panginoon. Na hindi nila dapat na hindi mo tinitignan ang karumihan ng iyong mga anak. Mas tinitignan mo ang lumalapit sa iyo, Panginoon. At relasyon sa iyo, Panginoon. Touch them by the blood of Jesus. Buksan mo po ang trangkahan ng kalangitan, Panginoon. Ibuhos mo po ang kapangyarihan mo sa kalagitnaan, Panginoon. Nabuhay ka, na kumikilos sa bawat anak mo, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ang siyang kumilos sa kalagitnaan, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon, at bigyan ng kalakasan at sa bawat nakakinig ng iyong salita na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Na napakalaga yung paglapit namin sa iyo at ikaw po ang siyang kumilos sa bawat anak mo, Panginoon. I-bless mo upon blessing ang lahat na nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Ikaw na po ang siyang kumilos sa kalagitnaan. Dakila ka, O Diyos, na makapangyarihan. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Thank you so much, Father God, na ikaw ang siyang kumilos sa kalagitnaan sa bawat anak mo, Panginoon. Na tumimo sa puso nila ang mensahe mo, Panginoon. Na patuloy kanilang hanapin, Panginoon, sa Bibliang kaparaanan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Salamat po sa nakakinig ng online preaching. Patuloy lang po kayong lumapit sa Panginoon at wag po kayong mahiya
na i-confess natin ang ating mga kasalanan. Dahil ang Diyos, inaantay lang tayo na magbalik loob sa Kanya, na napakabuti ang Panginoon at mahal na mahal tayo. Kahit na tayo makasalanan, inaabot pa rin ang Panginoon. Ganon kasi magmahal ng Diyos. Dapat ang Diyos sa atin. Salamat po sa inyo lahat. God bless po.